Bagyong Opong, bagong sama ng panahon na binabantayan natin sa ngayon. Pagkatapos na lumabas si Bagyong Nando sa Philippine Area of Responsibility, ay nabuo na nga ang isang bagyo na inaasahan natin noong nakaraang linggo na may pangalang Opong, may international name na Bualoy, kasalukuyan na sa 9.4 degrees north at 133.2 degrees east. Sa ngayon, mayroon itong lakas ng 65 km per hour or 40 miles per hour sa 1 minute sustained. May pressure lang 999 hectopascals at gumagalaw pa west-southwest sa 17 km per hour. At ito naman ang kasalukuyang windhood ng bagyo, may kitang maliit pa ito sa ngayon at hindi pa nakaka-apekto sa ating bansa. Kasalukuyang nga nasa 9.4 degrees north at 133.2 degrees east. At ito naman ang distansya nito sa lupa, 845 kilometers mula sa Surigao City, 920 mula sa Tacloban, 1,085 mula sa Virac, 1,230 mula sa Daet, Camarines Norte at 1,450 kilometers naman mula sa Maynila. Wala pang warning ang nakataas sa ngayon pero inaasahan ng Pag-asa na itataas ang signal number 3 kung ito nga ay lumakas bilang isang severe tropical storm habang lumalapit sa Bicol Region at sa Metro Manila. At ito naman ang kasalukuyang estimate nun. Ang 65 km per hour ay estimate rin ng Pag-asa at ng ATT. Ang JB naman ang pinakamataas sa buong ayon siya nandito na may 75 km per hour at ang GTWC ay nasa 55 km per hour pa or tropical depression na status. Ito naman ang forecast ng Pag-asa sa susunod na 5 araw. Inaasahan nga na lalakas si Opong na maging isang severe tropical storm habang ito ay papunta sa Bicol Region. At ito naman ang forecast ng JTWC. Inaasahan nga na nagiging isang typhoon ito sa kanilang scale bago ito tumama sa may Samar at pumunta sa Bicol Region at sa Metro Manila. At ito naman ang sea surface temperature, so init ang karagatan sa ngayon. Kasalukuyan na siya 30 to 31 degrees Celsius na init ang karagatan si Opong at mananatiling mainit ito hanggang sa paglandfall ito sa may Samar o sa may Bicol Region at hanggang sa paglabas nito sa kalupaan. At ito naman ang forecast ng GFS sa susunod na 7 araw. May kita ngang pagkatapos nitong maglandfall sa Bicol Region o sa Samar ay lalakas na ito papunta sa may Vietnam. At ito naman ang rainfall forecast. Inaasahan nga na mananatiling maulan sa may Metro Manila at sa may Bicol Region habang ito ay lalapit na sa ating bansa siguro by Friday or Saturday kung lalapit na ito. At ito naman ang model comparison sa ngayon. Ang HFS ang pinaka-agresibo sa lahat ng models sa ngayon. Inaasahan maging isang Category 2 typhoon ito sa perception scale or typhoon lang sa ating scale. Ang shear mananatiling mababa pero tataas ito habang sa pagtaas ito sa Bicol Region dahil na rin sa kay Bagyong Nando. Ang track naman ay hindi pa sigurado ang mga models kung saan ito tatahak pagkatapos sa paglandfall ito sa Bicol Region. Ang isang mga model doon ay inaasahan pupunta pa ito sa Central Luzon. Ito naman ang satellite imagery ni Opong sa ngayon. May kita na ang pag-organisa nito at paglakas pa nito na inaasahan nga na magiging isang typhoon or severe tropical storm ito sa susunod na mga oras o mga araw. Inaasahan nga na magpapaulan si Opong sa susunod na mga araw kaya manatiling updated sa inyong Pag-asa Regional Services Division at mag-ingat po tayo yung lahat at pagandaan na po tayo sa bagyong ito. Check out our new look cyclone tracker on the Force 13 website for the latest up-to-date information. You can also find us, of course, on our YouTube channel, search Force 13, and also on Facebook and Twitter, Force 13 at Force 13 on Twitter for the latest updates. You can also help the project become even better by becoming an Ultimate Fan on YouTube.
To see the full list of Ultimate Fan benefits and to join, visit youtube.com/Force13/join. With a special thanks to our top supporters this month. You can also check out our growing merch store so you can show Force 13's colours wherever you go. You can also find a link to our Discord server underneath this video in the description.